Kung ito, kasama po natin si Attorney Rowena Flores, isa po sa mga abogado nitong si Pemberton. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Apa. Ma'am, yung isa sa mga plano nga po, umakyat sa Court of Appeals. So, pwede niyo po kami bigyan ng detalye pa kaugnay nito. Simula po promulgation ng judgment kahapon, we have 15 days para mag-apila sa Court of Appeals. And we will do that within the period. Apo. At yung paghain ng bail petition. Kino-consider pa po namin yung mag-petition for bail, pero hindi pa po kami nagdidesisyon tungkol dyan. Ma'am, yung nangyari kahapon, nagkaroon ng kautusan si Judge at yun nga po, una ay inutos niya sa bilibid sa NBP dalhin si Pemberton. Pero nangyari, tumagal ng ilang oras, tapos nagkaroon ng written appeal at dito nauwi si Pemberton. Naging mataas ang emosyon dahil doon. Ano ba masasabi niyo doon? Bago pa man lumabas yung desisyon, nag-agree na po yung Philippine tsaka US authorities kung saan siya dadalhin. Kaya po nagulat kami dun sa decision kung bakit sinabing sa bilibid at dahil raw malabo raw pa yung agreement between the US and the Philippines. Hindi po malabo. So nag-file po kami ng handwritten na motion for clarification para tanungin po sa judge na narito po yung mga authorities ng US and Philippines. Baka gusto niyo pong sila ang magpaliwanag kung saan pwedeng ilagay si Pemberton. Apo, kasi dun sa desisyon na binasa niya, may paliwanag pa na pagka yung hatol ay may ganitong taon pataas, pinaliwanag po niya, kailangan NBP, National Penitentiary. So, basically, masasabi na nagkamali siya sa kasong ito. Hindi ko masabi na nagkamali siya. Siya po ay hindi siguro naliwanagan. Opo. O yun lang po. So nung naliwanagan na po siya ni General Oban po, na representative ng VFA Commission, so sinabi niya na po na sige, kung saan napag-agrihan nyo sa Camp Aguinaldo, doon nga, pagkatapos kung may subsequent agreement kayo kung saan ililipat, di doon rin. Opo. Paano po magiging sistema? Habang yun nga dinidinig sa CA, wala pang pinal, posible umakyat pa sa Supreme Court, ay dito muna talaga siya. So maaring taon din yung bilangin po. Maari po, pero dahil homicide lang po ang verdict, pwede rin po siyang mag-file ng petition for bail. And if granted, then makakalaya po siya subject to certain guarantees po na babalik siya kung sakaling patawag siya ng korte. Opo, ibig sabihin na makakalaya siya, makakauwi siya ng Amerika kung tagasan siya. Well, kung papayagan po ng korte, manghihingi naman po ng bail sa ganung pagkakataon at siguro po guarantee ng US Marines na ibabalik siya dito pagkailangan. Opo, at sa ganung instance po ay parang government to government din po yung magkausap under yung BFA pa rin po. Yes, Tama opo. Po. Nung nagkahiwalay po kayo kagabi ni Pemberton, nagkausap pa ho ba kayo o may ibulong ho siya sa inyo, nabanggit po? Wala naman po siyang nabanggit. In fact, kahapon parang tulala siya, malungkot po. Simula umaga hanggang naghiwalay kami ng alas 7 ng gabi, hindi po kumain. Kundi isang chewing gum lang po. At nung sa sasakyan, papunta po doon sa Olongapo RTC, sumusuka po siyang paulit-ulit. At doon nga ho sa bahagi ng depensa nyo, naniniwala kayo na may ikatlong person doon sa loob ng kwarto. At yun po yung isa sa mga parang naging subject ng DNA test doon sa nakuhang alahas. Yes. Laude po. Opo, hindi lang po paniwala, kundi yung ebidensya mismo ng prosecution, nagpapakita na merong 3 tao na present doon. In fact, meron po siyang DNA sa leeg. Pag DNA, paano mo pa makwe-question yun? Pangalawa, hindi po na-explain kung saan nagpunta yung kanyang perang nawawala. At pangatlo, may hawak po siyang kwintas, hindi rin po ma-explain kanino ba yun. Ang definite po, hindi yun kay Pemberton at hindi yung kay Laude. So bilang panghuli, nandito po kayo, dadalawin niyo sa Pemberton ngayon. Ano po? Opo. Meron na ba kayong parang idea? Anong pag-uusapan niyo o kumustahan lang po? Kakamustahin ko siya pagkatapos tatanungin ko kung naintindihan niya po yung decision kasi napakahaba po, tsaka malungkot siya kahapon. Hindi ko po alam kung lahat po ng buong desisyon ay naintindihan niya. Maraming salamat po sa pagkakataon. Si Attorney Rowena Flores, isa po sa mga abogado ni Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Maraming salamat, ma'am.